Kumusta mga kabataan, Kalambag family, buong Pilipinas at buong mundo? So, ako nga pala si Alvin Payne Almurigo mula sa Kidapawan City. And ngayon, meron na naman tayong bagong episode. At I'm so very excited kasi when there is episode, marami talagang mga sharing na maibabahagi ng ating mga kaibigan. Kaya please like and share this live kasi marami talaga tayong mapupulutang aral sa live na ito, ngayong hapon na ito. Kaya gusto kong iparating sa inyo na ang ating celebration ngayon ay patungkol sa Earth Day. Kaya hindi ko alam kung mainit ba sa Mindanao. Sa Mindanao lang ba yung mainit or sa Luzon din or sa Visayas. Kaya please be comfortable and welcome sa Kalambag Kidapawan episode. And ngayon, meron tayo mga kasama sa oras na ito. Si Ate Alexa, Ate Simon, and Ate Rhea. Ating kumustahin sila. Kumusta kayo lahat, mga student leader? Hello, Rhea? Alvin. Hi, Alvin. Sige. Hi, Um, So, kamusta na si Ate Rhea? Magpakilala ka muna sa mga viewers sige, natin. sige. I'll be first. Okay. Okay, magandang hapon sa lahat, and especially sa mga manonood ng Kalambag episode natin ngayong hapon. Ako po pala si Rhea Carita, nagmula sa Kidapawan City um, Team Kidapawan City Kalambag na team, and I am very fortunate to have my co-leaders ngayon, which is kahit super busy, they're having their trainings today, nagagawa pa rin kilahok sa ating every Saturday na Kalambag episode. So ayun, kayo na naman, Alexa and Simon. Yes. Kamusta na? Alexa. Sige. Magandang araw sa lahat. Ako po si Luis Alexa Namyon, isang miyembro ng Team Kidapawan ng Kalamba. Ate Simon? Okay, so hello, good afternoon everyone, especially sa mga viewers natin dyan, no? So, ako po pala si Simon Clyde Bernaldez, isa din po sa Team Kidapawan ng Kalambag. At yun, sabi ni Ate Rhea, nandito po kami ngayon sa Coronadal, nagte-training po kami. And syempre, hindi po namin, gusto po namin mag-participate dito sa episode ng Kalambag, kaya nandito kami ngayon. Yun. Yes. Kumusta kayo lahat? Mainit ba? Mainit ba sa inyong mga lugar? Super mainit dito sa Kidapawan. How about dyan sa Coronadal? Mainit, ba? pero dito sa kwarto is malamig. Kasi may aircon. So, ayun. Super Pero swerte na may mga aircon ngayon. init talaga kasi 39 degrees Celsius daw ngayong araw na ito. Hindi ko alam kung mainit ba sa parte ng Luzon or sa Visayas. Pero let's pray for rain Let us kasi see. isa na talagang mga malaking problema na hinaharap ngayon ng mga farmers, sa mga tao at kumbaga parang nahihirapan na kasi walang ulan and kawawa naman yung mga halaman natin. Kaya ngayon, Yes, especially sa mga nagtatanim ng mga mais, ganun. Marami nagpo-post na yung mga ginamit nilang pangpuhunan is galing pa sa utang. So, paano naman ngayon? Paano sila kikita, di ba? Sobrang init. oo nga. And sa ngayon, maraming mga problema na kinakaharap na tulad ng mga wildfires and yun nga sa mga farmers. At ngayon, excited na ba kayo mga kaibigan? Excited? Yes. Yes, excited na excited na. Excited kasi ngayon ang araw na ito, oras na ito ay tatalakayin natin ang patungkol sa Earth Day. So, bago tayo dadako sa mga questions natin, ibibigay ko ang stage kay Ate Rhea para Sige, ano ang Earth Day, layunin, and kailan nagsimula. Ate Rhea? Yes, thank you, Alvin. So, ngayon, i-explain ko kung paano nagsimula, ano yung layunin, at ano mismo ang Earth Day. So, sa panahon natin ngayon, ang mga isyong ganito ay dapat talakayin dahil tayo ay naninirahan sa Earth, di ba? Kasi kapag
kapag hindi tayo nakikilahok sa mga ganito, parang nagsisilbing parang ewan lang sa atin, di ba? So ito, explain ko muna. Ang Earth Day ay isang pandaigdigang pagdiriwang na itinatag upang bigyang pansin ang pangangailaga sa kalikasan at kapaligiran. Ito ay nagsimula noong April 22, 1970. So parang ang tagal ng tinatalakay ang ganitong issue. Ito ay ang Earth Day. Layunin nito ay magbigay ng kamalayan sa mga tao tungkol sa isyu sa kalikasan at pagpapahalaga sa pag-aalaga sa mundo para sa kasalukuyan at sa ating hinaharap. So ayun. Yan. So, Ate Rhea, meron ka bang prior knowledge kung kailan nagsimula ang Earth Day? So ito ay nagsimula noong April 22, 1970. So para anong na ngayon? 2024. Ang tagal na talaga nagsimula, di ba? Pero sa pagkakaalam ko, ito ay hindi sa ngayon, ngayon ko lang na narinig yung salitang Earth Day. Hindi naman sa talagang first time, pero parang ngayon mas natutunan siya kasi ito ay napapanahon din sa panahon natin ngayon. Yung klima natin super init talaga kapag walang electric fan. Pero yung buga ng electric fan, parang same pa din kapag pinapaandar mo ang init pa din. So ayun. So sa mga sa mga kababayan nating nakakaluwag-luwag, may mga aircon, super swerte niyo po. Kasi hindi kayo nakakadanas ng sobrang init sa labas. Yan. Oo nga, sobrang init sa labas. So, kailangan talagang uminom ng maraming tubig at hindi dapat, ano nga ang Tagalog sa magpainom? Hindi dapat, Dehydrate para hindi ma-dehydrate. para Magbilad sa araw. magbilad sa araw. Lumalabas ang pagiging Bisaya. So, yun mga kaibigan. So, mga viewers natin, Okay lang yan. let us all remember that we need to drink a lot of plenty of waters para iwas tayo sa dehydration and also sa sa mga sakit. And isa rin, I hope na okay lang kayo Oo. dyan kasi sa Kidapawan talaga, mainit talaga dyan, Ate Rhea, no? Super, super init kasi masasabi ko lang mainit kasi kahit nasa loob ka ng bahay, damang-dama mo yung yung parang nangungurot yung yung init. Ganun. Yes. Yes. Magkasulungat naman dito sa amin kasi sobrang lamig. Pero Mamaya mainit kapag din sa lalabas labas. kayo. Mainit din sa labas. Pero mainit Sa sa labas labas. ka, parang sinusunog yung buong katawan mo. Grabe. Sinusunod. Oo nga, sobrang Ayan. init. Pero wala tayong magagawa dyan. Yes. Oo nga. Kaya dapat stay lang talaga sa bahay kasi sobrang init. At ngayon, hindi na natin patatagalin pa kasi I'm so excited because when there is question, there is learning talaga. So mga viewers natin, huwag nating kalimutan na i-react and i-share ang live natin. And also, don't forget to comment and give your insight kasi baka mapapansin yan mamaya. And ayun, dadako tayo sa question. So excited na ba ang lahat? Yes, Yes, go Alvin. Let's go, Alvin. Question ako dito. Para sa inyo, ano ang personal na definisyon sa salitang Earth Day? Again, para sa inyo, ano ang personal na definisyon ng salitang Earth Day? Mauuna tayo kay Ate Simon. Okay, so syempre yung Earth Day para sa akin is ito yung araw na pinapahalagahan natin yung planeta natin at para sa akin hindi lang dapat siya sa isang araw kundi dapat araw-araw dapat natin to sineselebrate kasi lalo na ngayon 'di ba sobrang init na at nararamdaman na natin yung parang karma natin 'di ba sa ginagawa nating mga like sa pollution ganon. So dapat mas pahalagahan natin yung planeta natin at gumawa tayo ng mga solusyon na makakatulong sa mga problemang dinaranas natin ngayon. Yun. Yes, tama. Tama yun. And Ate Alexa na naman tayo. Okay, so para sa akin, ang Earth Day or ang tinatawag nating Earth Hour ay pagbibigay oras sa ating planeta. And ito ang proseso ng pag-take accountability natin sa ating ecological footprint. So,
we should dedicate this day, not just only today, I mean, not just only today, dapat isinasabuhay talaga natin yung Earth Hour. It's time to off our unnecessary things, appliances, para naman makapagpahinga ang ating planeta. Yes. Kasi sa ibang mga bansa, pag Earth or sometimes ino-off nila lahat ng mga yung electricity, tapos Talagang parang total blackout. madilim yung, o pero may blackout, somehow, Mm-mm. but somehow ganun, nakakapagpahinga yung planet, di ba? Oo nga. Kasi ang planeta ay ating Tahanan. bahay natin. Ate Rhea, ano ang iyong insights patungkol sa tanong? So para naman sa akin, no, yung Earth Day is ito yung pagkakataon na bigyan nating halaga yung ating planeta. Kasi sa panahon natin ngayon, parang nawawala na sa ating mga isipan, kung gagawin ko ba to, mapapano ba yung planeta natin, ganun. So ito yung nagbibigay eye-opener sa atin, nagbibigay hindi lamang yung Earth Day kasi parang ano lang siya, hindi siya naka-indicate doon na sa mismong araw na yan lang yung araw na papahalaga natin yung parang ito yung nagbibigay ng reminder sa atin, di ba, na gagawin natin yung mga dapat gawin sa planeta natin. Kasi hindi tayo naninirahan sa ibang planeta, di ba, dito tayo sa Earth, kaya nga sinabing Earth Day, kasi tayo yung mga taong naninirahan dito sa Earth, and we need to take accountability sa mga ginagawa natin. Kasi hindi magre-result sa mga pagbaha, ba tingnan natin ngayon sobrang init na, and I know kagagawan din natin to mga tao. So ayun, it serves as a reminder para sa akin yung Earth Day na pahalagahan natin at ah, mag sa Tagalog yung mag nakalimutan ko na. Yung parang Okay lang yan, Ate Rhea. magkaisa, ayun. Kapag Tagalog kasi parang nalo-loading tayo. Nung magkaisa tayong mga kababayan, di ba? Ngayon may mga mga nabubuong iba't ibang programa, may mga bigla-biglang mga tree planting kagaya ng naganap sa Jensan na nakilahok yung mga teachers natin dito sa Kidapawan. Doon sila sa mangrove, isa sa mga mangrove ng Jensan, nandun sila. Sabi nila kahit sobrang init kasi need. Ayun. So, saludo ako sa mga teachers na naging member ng tree planting naganap sa Jensan. I'm so very happy and glad na nakayanan niyo yung init. Kasi kapag sinabing Jensan, di ba, sobrang init. Yes. Kasi talaga yung panahon nila doon, di ko alam bakit bakit ang init doon. So ayun, saludo ako sa mga teachers na nakayanan yung init doon sa Jensan. Ayun. Yes, oo nga. Yung kailangan talaga at dapat isa puso natin ang salitang Earth Day kasi dito tayo tumitira and mahirap kaya pumunta sa ibang planeta kasi we are 7 billion population, 7 ba 8, parang ganun. And hirap talaga kapag mawawala ang Earth. Ano na kaya mangyayari sa mga tao? So, tama yung mga sinabi nila. And sa mga viewers natin, so marami tayong natutunan dyan. And maaari natin itong ma-share sa iba't ibang mga kaibigan natin, mga kasama sa bahay na pahalagahan at dapat nating pagtuunan ng pansin ang ating mundo. Kasi dito talaga tayo tumitira. Yun nga, sinabi ko na kanina na dito tayo tumitira at kung ano ang ginagawa natin sa ating mundo is babalik din ang resulta sa atin. So, tama yun mga sinabi nila. So, ano kaya ang mga hamon na kinakaharap ng ating ng ating planeta ngayon? No? Kasi sobrang madami ng mga hamon na kinakaharap ng ating planeta ngayon. So, ano-ano kaya ito? So, let's give the floor to Ate Rhea. Sige. Kanina ako yung last, ngayon ako naman yung mauna. So, sa ngayon, yung napapansin ko, syempre, yung biglaang pag-init. Kasi hindi naman siya paunti-unti, di ba? Napansin nyo, pagka tomorrow, sobrang taas na ng temperatura. Sobrang init na and
may mga klase tayong nadidismiss, nakakancel due to the reason nga na sobrang init, and nakakaapekto siya sa pag-aaral ng mga kabataan kasi kapag sinabi mong blended learning, kasi kapag asynchronous yung klase, parang yung iba na parang nawawala ng gana na mag-module, mag-online class. So ayun, naapektuhan yung pag-aaral nila. And dulot nun ng sobrang init. And hindi ko itatanggi na talagang kahit doon sa school namin doon sa Saniel Cruz, kahit na napapaligiran kami ng mga kahoy, sobrang init talaga. Pati yung sahig namin, parang ano siya, parang like oven na talaga yung room namin. Hindi ko alam sa iba't ibang school, baka sa school lang namin yon. Pero yun lang, sabi ko, napapaligiran naman tayo ng puno. May mga ano naman din. Bakit sobrang init? So, siguro ano na talaga, para fair tayong lahat. Walang magiging malamig na school. So, ayun, sa ano naman, sa sa school nyo, Alwin, paano ba yung epekto ng klima natin dun? Sobrang init din dun. O nga, ngayon, nahihirapan as a student. Sobrang hirap talaga kasi sometimes napuputol yung klase namin, and also change of schedules na talaga. And hindi ako komportable sa online class kasi iba talaga ang face-to-face, and also the tawag nito, face-to-face and virtual. And also, sometimes sad to say na nahihirapan talaga, lalo na ang mga interns natin. Kasi mayroon silang mga reports na kailangan dapat ganitong ay dapat makomplete nila ang observation nito, and then hindi pa sila na-oobserbahan dahil sa klima ng panahon. And yun, iba na talaga ang mga hamon na kinakarap ng ating planeta. El Nino, baha, bagyo, lindol, volcanic eruption sa Indonesia. Yun, marami talaga. And sa school namin, iba talaga yung school, kasi ang room parang sinabi nga ni Rhea, parang nagiging oven na. And sa mga hindi hindi naman sa kasi yung mga hygienes natin, yun, so napapawisan, parang iba na talaga kasi sobrang init ng Kidapawan ng Mindanao. Ayan. And Yung buong mundo na ayun, siguro. and dadaka tayo Alexa, kay Alexa. Alexa. Okay, so sa tingin ko, yung pinakahamon talaga para sa ating mga tao ay yung hindi mawala-wala o hindi maresolba na climate change. Kasi sa sobrang init na nagme-melt na yung mga iceberg and tumataas na yung seawater level natin. Kaya pati na rin dito, mafe-feel mo talaga yung sobrang init kahit saang dako man ng mundo. Kasi nga, nabubutas na yung ozone layer natin. Kaya dumediretso yung sun rays dito sa ating planeta, sa Earth. Kaya naman, dapat isinasabuhay talaga natin yung Earth Day. Hindi lang siya gawing Earth Hour, but Yes. but dapat ginagawa natin to sa araw-araw ng ating pamumuhay. So, tama yung sabi ni Alexa na yung hamon talaga natin is climate change. At hindi na natin alam kung uulan ba o sobrang init, ganun. Very unpredictable. Unlike dati na alam natin kung kailan uulan o kailan mainit yung panahon. Ngayon, hindi na natin napapalagay at sobrang, gaya na sinabi niyong lahat na sobrang init na nga, isa yun sa hamon natin ngayon at naaapektuhan na yung mga ibang factors kagaya na lang ng pag-aaral ng mga estudyante tayo, 'di ba? Kasi may mga ibang parte na ng Pilipinas na hindi na nagmo-modular na lang sila kasi hindi na nakakayanan ng mga bata yung init at baka ano pang mangyari sa kanila. And isa yun sa mga hamon na nararanasan natin. And also, sabi nga ni Alwin, mahirap mag-online class, di ba?
at mas prefer natin na mag face-to-face. Syempre, iba talaga pag kasama mo yung teacher mo, yung mga kaklase mo, 'di ba? At hindi natin alam kung may pasok pa ba pag kinabukasan kasi hindi natin alam yung schedule ng kung masyadong bang mainit, ganun. So, may mga tendency na yung mga deadlines, 'di ba, namu-move and Namu- nade-delay yung mga dapat gawin. And pero ano pa rin kudos sa mga teachers natin na gumagawa talaga ng paraan para may matutunan yung mga bata at nagpapasa ng module and also nagkakandak talaga sila ng online class. Yes. So, ayun. Go. Ikaw, Alvin, go. So ayun nga. So marami talagang kinakaharap na hamon ang ating mundo ngayon kasi isa din doon yung teknolohiya, umuusbong ang teknolohiya, maraming mga infrastructures, buildings, maraming population, pagputol ng mga kahoy. Nakikita namin sa bundok, mga bundok kanina, yung pagbiyahe namin patungo dito sa Coronadal. Ang mga bundok talaga is parang wala nang kahoy, konti na lang. Hindi masyadong green. Wala nang green kasi ewan ko Wala ng lang. green. Pinalitan na ng yellow. Yellow ba? Yun. Marami Pwede talagang ba magdagdag, Alwin? Sige, Ria. No, in regards sa sinabi ni Ate Simon na patungkol sa mga hard work ng mga teachers, kasi as we all know, kapag cancellation ng klase, hindi po nasasali, nakakancel yung pag-duty ng mga teachers natin. Parang nagsisilbing, ano ba, immortal ba yung mga teachers? Hindi ba sila nakakaranas ng yung init? Kasi hindi sila na-exempt sa ginugunitang mga cancellations of classes, di ba? Yes. Parang kapag teacher ka, parang nasa iyo na lahat. Parang, Yes. parang yung teachers sinasabi na yung word na teacher is nagsisilbing profession, pero yung responsibilidad at mga oportunidad na binibigay nila sa mga mag-aaral natin, di ba? Super talaga. Kahit yung mama ko, teacher yung mama ko, nandun siya sa bahay, mamaya-maya, nandun na naman sa school. Parang ganun. Parang ano ba? Hindi ba kayo natatabla ng init? parang ano kayo parang walang feelings. May mga Nonchalant. buong aircon naman dyan. Nonchalant. Kung sa Nonchalant term yung pa ng mga Gen Z. nonchalant yung mga skin nyo, hindi nakakaramdam ng init. So, Ate ayun lang. Rhea ang Back to OA. dun sa mga Mama niya nonchalant. oo, ganun. Nandun kami lahat, mga estudyante nandun sa bahay. Tapos siya nandun sa school. Pinapareport lahat ng teachers. Walang pili. Di ba? Non-teaching or teaching staffs of the Department of Education. Talagang una sa lahat, bata talaga. Ayun. Kudos sa Saludo lahat ng ng teachers. mga teachers kasi binibigay parang talagang tunay na second mother namin. And Opo. malay mo, baka next mga ilang taon magiging president na si Rhea ng Pilipinas. Uy! Lahat. Lahat college. Aircon na rooms. Sure. Ipupush ko yan, Alwin. Kasi ang init. Ako din. Sige, doon ako na naman tayo. Ops, viewers, stay ka muna. Stay muna kayo. Ako muna. Ganun. Sino ba yan, Alwin? Sinong sino ka? Kasi marami pa tayong mga tanong na marami pang mga tanong at ibabahagi ang ating mga kasama ngayon. And dadako tayo sa question number 3. Ano o paano maaaring makilahok ang mga tao sa programang Earth Day? So, ako na naman. Ako muna. Ako muna. Go, Alwin. Kaya natin today. Sige. So, para sa akin, maaaring makilahok ang mga tao sa programang Earth Day sa pamamagitan ng maraming aspeto para makilahok sila. Pagiging disiplinado, sumama sa mga programang pambarangay, kung meron man silang naggugunita man ng Earth Day program, and also makisali sa tree planting. Kaming mga SSLG officers, meron talaga kaming mga programa na patungkol sa four core values kasi yan, ang makatao, makakalikasan, makabayan at makabansa. And sa makakalikasan, meron dapat kaming programa patungkol sa
ano ang proyekto mo para sa kalikasan. Yun yung pagtatanim ng punong kahoy. And also, maraming nagpapasalamat din kami kasi alam ko na lahat ng SSLG dito ay SSLG at yung mga viewers natin or mga teachers natin na nakilahok na sa pagtanim ng punong kahoy. At malaking tulong talaga ito sa panahon natin ngayon. And also, sa social media, maaari nating magbigay ng small information patungkol sa Earth Day, bakit ito pinapahalagahan upang magkaroon ng prior knowledge ang mga kabataan na naglalaro ng ML, ano pa ba yan, ng mga gaming na yan. Kasi yun nga, kasi araw-araw tayo, believe me or not, lahat talaga tayo tao nag-scroll ng Facebook. And like, post ka lang doon ng information patungkol sa Earth Day or sa pagiging SSLG president mo. Mag-post ka patungkol sa Earth Day. And yun nga, pagpapahalaga sa mundo at i-apply mo lahat ng learnings mo para sa mundo. Yun. Ay, well said. And thank you. Thank you. So, dadako tayo sa next si Ate Simon. Okay, so yung mga paraan yun, Alwin, no? Yes, ma'am. So, isa siguro sa mga pwede natin gawin is kung hindi tayo gumagamit ng mga appliances o mga electronics, pwede natin itanggal siya sa saksakan kasi para makasave ng kuryente. Also, pati na din yung sa tubig, 'di ba? Huwag tayong magsayang ng tubig if hindi naman tayo gumagamit sa gripo, i-make sure natin na naka-off talaga to. Tapos, isa pa dito, yung sabi ni Alwin na sa social media, yes, tama yun, na i-utilize natin to. At maging plataforma natin to sa mga, pwede tayong mag-suggest na ano bang pwedeng gawin ng kabataan o ng mga tao para makilahok sa mga ang proyekto na nagsusuporta o sumusuporta sa Earth Day. And also, yun nga, tayo mga student leaders, gamitin din natin yung platform natin bilang maging modelo sa ating sa kabataan na pahalagahan yung planeta natin and also conduct ng mga proyekto na nakakatulong gaya ng sabi ni Alwin ng mga tree planting o clean up drive. Ikaw naman, Ate Alexa, ano yung suggestions? Yes, so before ko sagutin yung katanungan, binabati ko po si Ate Gisette Gabatilla. Hi, Ate! Hi, Ate. Si Gisette yung former SSLG president ng Kidapawan City. So, nanonood siya ngayon, kahit daw virtual lang tayo niya nakikita. Pero, hi Gisette. Yes, Gisette. So, ang aking sagot sa katanungan ni Kuya Alwin ay bilang isang miyembro o bilang isang batang mag-aaral, dapat kasi na pinapahalaga natin ang Earth Day, hindi lang sa panahon na sinaselebrate natin yon. Dapat sinasabuhay talaga natin eh. Kaya ang mga paraan na pwede nating gawin bilang kabataan is mag-off ng mga electronics sa bahay kapag hindi necessary o hindi naman ginagamit. O kaya, pag lumalabas ang buong pamilya o wala talagang tao sa bahay, i-off na lang lahat. And then, ang pag-save ng ating tubig, dapat naka-off talaga yung mga faucet, yung mga gripo na nasa labas na hindi naman ginagamit. Hindi dapat nagsa-stock ng tubig kasi mas dumadami talaga ang lamok kapag nagsa-stock ng tubig. Kaya it's a very no-no. And then, makilahok sa mga programa kagaya ng sinabi ni Ate Simon. And bilang SSLG o student leaders ng Kidapawan, dapat ina-implement natin ang mga plataforma natin sa pagdating sa ating kapaligiran, kalinisan ng ating kapaligiran.
At, oo, yun na. Parang may idadagdag na parang wala. So. Sige. Yun. Sige, ako naman. So sa akin kasi na-state na ninyong lahat no yung mga paraan paano makilahok yung mga tao, especially yung mga kabataan sa ating Earth Day. Sa akin naman, ito yung mga bagay na kasalukuyang ginagawa ko or ginagawa nating lahat. Kasi napapansin ko sa bahay, kapag aalis kami, the usual noon, yung kagaya ng saksakan ng TV, ng wifi is palaging naka-plug in yan kapag walang tao or ano ba, talagang hindi siya ano, pina-plug out, parang ganon. So ngayon, napapansin ko na tinatanggal na siya sa saksakan, talagang nasasabuhay na yung mga salita no nandun sa kasi yung spreading of awareness is nasa iba't ibang plataforma na ng social media, di ba? Kagaya ng TikTok. May mga influencers tayo na talaga nakatuon sa mga issue na mga issue na dapat bigyang pansin, 'di ba? Kagaya ng yung mga influencers na nakaka-influence talaga no sa pagpapahalaga ng ating planeta. Ayun, pati yung namin, ang tawag nung talagang main sa tubig. Ang tawag niyo? Basta ganun, yung talagang i-off talaga para kasi may mga gripo kasi kaming tumutulo, 'di ba? Sayang naman kapag hayaan lang nating tutulo yung mga tubig, 'di ba? So ayun, so sa mga nagawa na practice natin ngayon, 'di ba? Kasi kapag sinabi nating magtipid ng kuryente, parang hindi ko kayang hindi mag-electric fan. Talagang siguro sa lahat ng appliances na ipapaandar kapag tang-init, yung electric fan talaga yung hindi ko hayaang tatanggalin sa saksakan kasi super init. So ayun. So sa lahat no ng mga yung mga student leaders natin, let us strive to spread awareness sa mga nagaganap ngayon. Kahit simple, lang, share, di ba? Share ng mga maaring magandang gawin sa Earth natin. Yung simple note lang sa Messenger, it can attract, di ba, many users of Facebook. Talagang kapag there's a will, talagang There's a magagawa way. talaga. Kung gusto, kung gusto may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So ayan, student leaders, magtinabangay gyud ta no. Ay, nag-Bisaya na ko. Yes. Magtulungan tayo. Magtulungan tayo. Kapag na-overwhelm ka sa pagsasalita, talagang hindi nawawala yung pagiging Bisaya mo. So ayun, thank you. Next question, Alwin. So, ayun, tama nga yung sinabi ni Ate Rhea na magtabangay tayo, magtulungan tayo. Hindi lamang sa student leaders, kundi tayo mga kabataan, mga parents, and also sa lahat ng tao sa mundo kasi dito naman tayo nakatira. And yun nga, yung sinabi ko kanina na kapag ang ginagawa natin sa ating earth ay meron din siyang kaakibat na mga consequences. Yun, kaakibat na consequences. So, yun ang mga tips kung paano maaaring makilahok ang mga tao. Ikaw na viewers, kaming lahat sa programang Earth Day. So, marami talagang mga insights and perspective na na-share ng ating mga kasama ngayon. And sa lahat ng viewers, pwede nyo i-comment ang inyong mga answers dyan or magbigay na ng information sa kaibigan na Earth Day ngayon. Pagtulungan natin ito kasi umiinit na ang mundo, marami ng mga kalamidad na nangyayari, kaya dapat nating pagtugunan ng pansin at aksyonan na ang mga problemang ito dahil meron tayong prevention. Prevention is better than cure. Tama ba? Prevention is better than cure. Arden. Arden ba? Joke lang. Joke lang po. And ngayon, di ba na mention ko kanina. So, Ate Sai, ano ba ang mga programa nyo patungkol sa kalikasan, sa ating core values, di ba? Meron tayong kalikasan. Ano ba ang mga programa mo sa City High? So, sa Kidapawan City National High School, syempre, hindi yan nawawala yung quarterly clean-up drive. The last time na nag-clean-up drive kami is nung
March, lahat ng school organization ng Kidapawan City National High School is nag-collaborate para malinisan yung hindi lang sa loob ng school namin, kundi pati na rin sa labas. At nag-conduct din kami ng mga tree planting. Last time, nag-tree planting kami sa may, doon lang din sa Kidapawan, malapit lang sa Barangay Singaw, doon kami nag-tree planting. And kasama namin yung YesO organization. So, kung may masuggest pa ako na mga activities is yun talaga, tree planting and also clean up drive. Kasi yun nga, mainit na yung panahon natin, kailangan na natin ng mas madaming puno kasi marami na din nagpuputol, di ba? So, need natin. Oo nga, tama nga yung sinabi ni Ate Sai. And sa ating mga student leaders dyan or mga viewers natin dyan, pwede kayo makilahok sa barangay or as a student sa school natin kasi meron naman tayong mga YesO clubs na maaaring makatulong and a science club and SSLG. Yun. So, isa din sa mga programa namin is tree planting, yung cleanup drive, and also ang YesO ng aming school is nag-conduct sila ng programa na pagbibigay ng impormasyon patungkol sa Earth. And yun yung mga kahoy namin doon, merong nakapaskil na mga information, small information patungkol sa Earth. And malaking tulong yun kasi pagbungad mo sa school, pagpasok mo sa loob ng gate, mayroon na talagang nakalagay na save the Earth because Earth is dying. Yun. And also we need to save it talaga kasi it is so very important. And dadako tayo sa programa ng Lanao National High School. So, ang mga programa naman sa school namin is may programa kami na ini-implement namin ngayon is yun ay ang kapaligiran, linisan para sa saganang eskwelahan. So, doon sa aming program is may flags kami, blue and red flags. Para yung sa blue na flag is sa classroom category and then ang sa red flags is for the TLS categories. And then, lahat ng area, every room, TLS or classroom, is chine-check talaga ng SSLG every morning up until sa hapon for them to receive their flags. And ang mechanics is kung sino yung pinakamadaming flags, blue man or red, is sila yung makakakuha ng prizes namin na panglinis lang din sa mga classrooms. So maganda yung program nila no is kasi may prize. So sana all may budget for the prize, di ba? Then idadagdag ko lang din kasi ito din ino-observe talaga namin to sa paaralan namin. Yung basura mo sagot mo kasi dapat ganun naman talaga dapat, di ba? Tapos sinesegregate namin yung mga nabubulok sa di nabubulok. Tapos syempre yung mga recyclable materials natin hindi yan nawawala kasi madaming mga basura na pwede pa nating gamitin ulit, kagaya na lang ng mga plastic bottles, di ba? And yun, how about naman sa Sanya, ang School of Hearts, di ba? Rhea, magpapatalo ba kayo? So, shout out po pala sa new incoming namin sa aming new school principal, Sir Jundi Villegas. Hello po sir, shout out po sa iyo kahit hindi ka po siguro hindi pa siya nakakabalita ng Kalambag. Siguro I will introduce it to him. So sa amin, yung mga programa naming ginagawa sa SSG sa Saniel is yung the usual kasi sa mga hindi pa po nakakapasok sa school campus namin is yung campus namin is may mga kahoy na hindi malalaki yung dahon, yung parang maliliit at parang tig-piso yung kalaki ng dahon. So kahit saan sumusuksok yung dahon. So need talagang alinisan every day. So yung every classrooms have their AOR or the area of responsibility. So every day nagche-check ako kung sino yung mga AOR na sino yung talagang parang hindi kaya-ayang tingnan, need nila linisan. Galing dun sa first gate, talaga yung hindi yung main gate kasi yung
Saniel is parang compound. So, sa papasok ka, kung diretso, Saniel School na po, may gate. So, galing doon, papasok sa Saniel is may mga AUR po doon. So, mag-check ako every morning or every afternoon tapos kung sino yung hindi talaga lilinis, hindi nila gagawin yung mga duties nila, syempre, may shoutout po tayo, may free shoutout po tayo sa mga GC na mga presidents. Ayan, so mga accountable yung presidents. And ayun, tomorrow naman, lilinisan din naman nila yung mga plastic. Talagang yung plastic, parang ang pangit tingnan kapag nahahalo sa green, di ba? Kasi yung last principal namin is may programa siyang no to single use of plastics. Ayan. So yung mga canteen namin is prohibited na po na gumamit ng single use, just like mga yung Cups. cellophane, Plastic cups. yung cups, ganun, oo. So every students bring their tumblers with them. So yun yung gagamiting parang lagayan ng juice. Tapos yung mga yung mga hot cakes, pancakes na mga tinda ng mga tindera is nakalagay sa eco-friendly na packaging. Sa Also, paper bag ba tawag dun? Ganun. So, it's very, talagang nakikita ko yung changes sa basura. Kaya hindi natin masasabing walang basura kasi imposible talagang walang basura yung school. So, at least nalilesen yung pagkalat ng mga basura, and every corner of our campus may mga basurahan na malalaki, yung color green. Di ko alam kung na-issue ba din ba yung parang nabigyan ba lahat ng school or amin lang ba, di ko alam. Kasi malalaki, I think 5. Tapos nakakalat yung mga, kahit sang sulok ng school may basurahan. Kasi at least, kung dadaanan ka, nabusog ka na sa kinain mo, kung ayaw mo na, itapon mo na lang dun, di ba? Kaysa pakalat-kalat yung basura. So ayun, yung programa lang. And every din pala, multi ko na nakalimutan yung programa ng SSG. yung clean up drive namin. And lahat ng students is involved. Hindi naman siya sa pilitan kasi ang pangit na magkapagpilitin mo yung taong ayaw, no? Uy, hugot. Kapag ayaw nila parang labag sa kalooban na sumali. So yung mga may bukal sa loob nila na sumali sa clean up drive, why not? So, bumibili kami ng mga trash bags and nakapost din yun sa mga FB page, and din yung mga accomplishment reports na documented na din. So, ayun. Clean up drive talaga yung go-to program natin kapag patungkol sa Earth Day, di ba? And yun lang. Thank you. So, pandagdag din sa mga programs namin sa school is kagaya nung yung programs din ng Saniel Cruz, yung no to single-use plastics. Ini-implement din ng school head namin ngayon, ang no to single-use plastics. And of course, sa SSLG is kami yung tigbantay. Nagmamonitor Yes sa po. inyo. Opo. Oo. Kami yung nagmo-monitor sa mga plastic ng mga bata kasi they are advised to use tumblers and bring their own tumblers, pati na rin yung mga plato and utensils, baso nila, and ilagay nila sa isang net bag, then isabit nila sa mga rooms nila upang yun na yung magsilbing gagamitin nila sa kanilang pagkain. Parang nawala sila. Recess or lunch month. Ay, Manongol National High School. Ano ba yung mga programa ninyo? Nawawala yung signal. Oops, naglag ba? Naglag? Yun, patuloy tayo. Okay na? Okay na. So, yun. Wala-wala yung signal. Nawawala sila. Alexa. Okay na ba? Okay na po Okay ba? na. Okay na. Okay. Hello? So, hindi talaga yan nawawala, no? Pag Ganyan mga pala virtual, nakapag-live. mga May live mga- natin, may mga technical difficulties talaga tayo na hindi natin maiiwasan pero na-overcome natin yan. Di ba, Kuya Alwin? Tama. Ganyan talaga yan. Pag may nawawala, babalik talaga. Ay, wow. So, may hugot. Uy. Hugot siya. Hugot siya. Si Correct. Kuya Alwin.
Parang serious na tayo dito. Ay, joke lang. Abot Sige, lang. let's move on. And, yun nga, na-remember ko talaga sa yung lola ko. Lola ko, ay yung mama ko. Sabi ng mama ko, kasi yung lola ko, hindi siya gumagamit ng plastic bags. Yun, dati, kasi nung unang panahon raw, ay ginagamit lang nila yung basket. I hope and I wish na mangyayari ulit yan, no? Kasi, like, napakagandang tingnan kaya, no, na first basket lang. And yung parang hindi talaga, malilesan talaga yung paggamit ng plastic, no? Kaya, yun, na-remember ko talaga. So, I wish na, yun, ganun sana tayo. And, yan nga, umusbong na kasi yung mundo. O umusbong na lahat. At wala tayong magagawa. Kundi magbigay ng impormasyon paano ito ma-prevent and also magbigay ng edukasyon patungkol sa ganitong mga issues natin. And meron pa ba tayo? Ay, yun. Meron pa. So, for the last question natin, last question, paano natin maipapakita ang pagmamalasakit sa kalikasan hindi lamang sa Earth Day, kundi pati na rin sa pang-araw-araw? So, sino ang uuna? Volunteer na Ako tayo dito. muna. Ay, Ako sige. na mauna. Sige. For me, ano nga yung question? Paano natin maipapakita ang pagmamalasakit? Maipapakita natin nito sa ating planeta yung pagiging malasakit natin is yung pagiging consistent sa ating mga commitment, di ba? Kasi ang pangit naman kapag sinabi mong maglilinis ako ngayon, so tomorrow parang ayaw mo na. So you need to be consistent and committed sa lahat ng mga sinasabi niyo, di ba? Ay, sinasabi natin, bakit niyo? Sinasabi natin sa lahat ng mga plano natin, yung mga bagay na nakakaganda, nakakabuti sa ating planeta, dapat i-sustain natin yun, di ba? Kasi it can lead us talaga into success. Kahit paunti-unti, at least may nagagawa tayo. And it is very helpful, especially na mga bata pa tayo, nalaman na natin ito. And I hope we should always remember na yung mga good things and bad things na magagawa ng mga actions natin sa planeta. So, ayun lang. So, nung next, volunteer. Si Ate Alexa daw. Decision. Turo. Natin ngayong hapon na ito, ang mga Powerpuff Girls ng Kalambag Kidapaw. Yes, let's go. Yes. So, paano nga ba natin maipapakita yung pagmamalasakit natin sa ating planeta? So, kagaya ng sinabi ni Ate Rhea, no, dapat may consistency. Yes, consistency is the key. Yes. Laban ang consistency. Ano ba yung consistency? Malabot ba? Sige, balik tayo. So, dapat nga no, may consistency. Kasi kapag walang consistency, parang, so bukas or mamaya ayaw mo na, ganun ba? So, Oo. dapat talaga na may consistency pagdating sa pangangalaga ng ating planeta. So, Ayun. yun, dagdag na lang, no, kasi tama yung sinabi nila, yung dapat kailangan natin panindigan yung mga responsibilidad na ginagawa natin. Kasi, kung hindi natin to papanindigan, so anong sense, di ba? And dapat maging committed tayo sa mga bagay, halimbawa, tree planting, dapat hindi lang sa ganitong oras o sa ganitong panahon mo lang yung ginagawa. Dapat ina-adapt mo na yan, 'di ba? Tapos pag may mga yun nga, yung mga electronics, yung pagtanggal sa saksakan kung hindi naman ginagamit, dapat araw-arawin o i-adapt nyo na yan sa pamumuhay natin. At gaya ng sabi ni Ate Alexa na isabuhay natin ang pagmamalasakit natin sa planeta natin. So, si Kuya Alwin. Yun, paano natin maipapakita ang pagmamalasakit sa kalikasan hindi lamang sa Earth Day, kundi pati na rin sa pang-araw-araw. Pagiging mapagmahal sa kalikasan at also lahat ng mga sinabi, mga programa, kasi kami mga student leaders ay meron talaga kami mga seminars, mga
madaming mga trainings na ginagawa sa ano-anong sa kahit anong aspeto na 'yan. At talaga isa puso, isa isip yung mga natutunan and also magbahagi na rin ng impormasyon sa mga kabataan. And maipapakita din ko as a normal lang na tao, mga tao-tao lang diri sa kalibutan, abog, joke lang. Kuan like kanang pagiging responsable sa lahat-lahat. Responsable talaga sa lahat-lahat kasi kapag hindi ka responsable sa lahat-lahat, ewan ko na lang kung anong mangyayari sa'yo or anong mangyayari kasi yun nga, bahay natin tong mundong ito. And yun yung mga paano ko ba maipapakita. Yun yung masagot ko. Ayan, thank Yun. you. So, marami pa tayong natutunan ngayong hapon na ito kasi maraming mga perspective, mga insights, mga kaalaman na na-share natin sa viewers natin. And sa mga viewers natin, don't forget to comment kung ano yung mga insights niyo patungkol sa Earth Day, shoutouts, and also mga kasakit siguro, joke lang. May hugot talaga si Kuya Aloy. Oo, parang feel ko din. Joke lang. Nararamdaman natin dito. Sa Andrea, sa kahayag, kay maghayag kayo dun. And ngayon, dadako tayo sa announcement. So, I will give the floor to our President, Ate Simon. Okay, so hello everyone. So announcement na. Before po yung announcements, nais ko pong magpasalamat sa mga viewers natin na hanggang ngayon ay nakatutok at nanonood pa rin sa Kalambag. So yun, ang announcement natin ngayon is may upcoming programs pa rin po tayo. After ng Kalambag, pwede nyo din pong panoorin ang Senior City. Ito po ay programa para sa adult learning and education. Yan po ay tuwing 7 to 8 p.m. ng Sabado. So ngayon po, after ng Kalambag, rest kayo. Tapos mamayang 7, pwede po kayo manood ng Senior City. Tapos, meron din tayong inclination or Inclination Now na. Ito ay programang nag-e-envision for an inclusive society. So yan po ay tuwing Wednesday, 3 to 4 p.m. So, Sabado, manood po kayo ng Kalambag at Senior City. Tapos, pag Wednesday, nood din po kayo ng Inclination. Yun. Thank you sa announcement. And also, viewers natin, don't forget talaga to like, react yung video natin and also i-share. So, marami talagang tulong ito. At to comment din yung mga hinaing sa buhay, ganon. Yan. Oo nga. Ay, parang sila ng dalawa may hugot. Parang nahawaan ako ni Alwin. Wag niyo din kalimutan yung YouTube. Yes. Meron din tayo Oo. sa YouTube, no? So, pwede din kayo doon mag-rewatch everyone. So, rewatch kayo doon. If hindi nyo naabutan yung live, pwede kayo manood sa Facebook o sa YouTube. Subscribe na din kayo. And subscribe na rin. Pwede nyo i-rewind yung mga video namin, hindi ang buhay. Yun. Uy, may hugot talaga. Yung beses na yan, Ivy. At maraming salamat mga viewers natin, mga co-students, co-leaders, mga bata or mga marami pang iba. Marami pang iba kasi nationwide or worldwide kasi social media nga eh. So malawakan talaga ito. And sa mga nahuli sa episode na ito, ang nangyari po sa episode na ito is nagkaroon po kami ng mga questions na answer ng ating mga kaibigan. Mga kasama. Na-answer ng mga kasama patungkol sa Earth Day kasi ang ating mundo ngayon is kumbaga nagsasaulog ng Earth Day. Pahalagahan ang Earth Day. So, muli ating pahalagahan ang ating planetang Earth kasi hindi tayo pwedeng pupunta sa Jupiter. Muli ating pahalagahan kasi ito yung ating bahay at ating bahay at kung ano ang ginagawa natin sa Earth, meron talaga yung mga consequences natin. And
laban nato na akong pagkabisaya. Paglaban natin ang Earth kahit hindi kayo pinaglaban. So, Ouch. Parang may hinanakit talaga si Kuya Alvin. Mali. Pabulong Parang naman. tatapusin na to yung episode na to na puno ng hinaing sa buhay ni Alvin. Oo. Maraming hugot. Pabulong na lang mamaya, Alwin, kasi nasa kabilang kwarto ka lang na. walang kasi isa sa kwarto. Oo. Sana all. So, muli, maraming salamat. Ako nga pala si Alvin Payne Almergo, ang inyong lingkod mula sa Kalambag, Kidapawan. And I'm Rhea Charis Caritan mula sa Team Kidapawan. Ako naman si Luis Alexa Namion ng Team Kidapawan na nagpapasalamat sa Inet Philippines sa pagbibigay ng napakalaking oportunidad para sa aming mga kabataan upang ilahad naman ang aming mga perspectives o insight sa pamamagitan ng Kalamba. Yes. So, ako din naman po si Simon Clyde Bernaldez. Also, again, thank you very much po sa Inet for giving us a chance to speak up about our perspective na po. So, yun. See you next Sabado for another episode. At wag nyo again kalimutan, may Senior City tayo mamayang 7 to 8 p.m. and every Wednesday, Inclination, 3 to 4 p.m. So, bye everyone! Thank you, Rhea! Bye everyone. Thank you for watching. Thank you, Simon and Alexa. Ingat kayo Mag-ingat ka, dyan. Ate Rhea. Opo. Stay Thank hydrated, you. guys. Bye-bye. Happy Earth. Bye-bye. And live na ba?